Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta? Gumising tayo na ang Pangulo ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Ang plano ng di umano'y nakabarong na at ready ng manumpa, waiting for o-taking, aba, napurnada. Kaya nga sabi ko kanina, ang Pangulo ay si Bongbong Marcos pa rin. Pag-usapan natin itong nangyaring rally ulit ng Iglesia ni Cristo. So nagsisilabasan na yung mga assessment, yung mga informations from intelligence na kung saan ay sa loob mismo ng Iglesia ni Cristo. Sila na po ngayon ay nagkakagulo-gulo. Sabi ko nga, dahil sa mga plano ninyo na pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, abay nagtuturuan. Yung iba naman ay naguhugas kamay. Kung narinig po ninyo ang komentaryo nila Katonying at ng kasamahan niya sa 2x2, abay malinaw na talagang ang INC ay hindi nagustuhan yung ginawa ni Aimee. Kasi ang kanilang plano mag-conduct ng 3 araw na kilos protesta laban daw sa korupsyon, transparency and accountability sa tahimik na pamamaraan. Pero hindi ba kayo nagtaka, mga kamunting tinig, kung sino ang nagpatigil? Do you think ang Iglesia ni Cristo magsagawa ng aktibidad na agad-agad na lang ay ipapatigil? At sino ang may kapangyarihan na nagpatigil after ng speech ni Aimee? Yun ba ay drama lang? Yun ba ay bluff? O yun ba ay kagustuhan talaga ng Iglesia ni Cristo leadership? O, pero ito ang malinaw na kung saan nagamit na ang reliyong Iglesia ni Cristo kung bakit siniraan ang Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, may mga lumalabas na ang taga-pamahalang pangkalahatan ay galit na galit matapos ang speech ni Aimee. Pero kung galit na galit, aba nakipagkamayan pa yung mga ministro, yung mga nakakataas din na opisyal ng Iglesia ni Cristo backstage. Nakipagkamayan sila, tuwang-tuwa pa sila, nagyakapan pa si Marcoleta. Uy, balita ko, si Marcoleta ay parang marami ang nananawagan na siya po ay dapat talagang ititiwalag. At balita pa rin natin, mga kamunting tinig, parang mamamaalam sa politika. Kasi ang Iglesia ni Cristo hindi naman talaga sila nakikialam sa politika eh. Although mayroon silang tinatawag na black voting, pero ngayon lang nagkaroon ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagkakaroon ng mataas na katungkulan sa ating bayan, particularly senator pa. Yung mga ministro na nagsalita, na kung saan ay grabe makabatikos. Andyan pa yung mga pastor ng GIL, nagsama-sama pa sila. So para maunawaan ninyo kung ano yung aking sinasabi, i-visit nyo na lang ang page ni Pebbles Talakera. Doon mo nyo malalaman yung mga details, no? Hindi na natin po isa-isahin, pero at least malaman nyo doon kung ano po yung mga detalye. Kaya nga nagtatanong tayo, yung pagtigil ba instead of 3 days, naging 2 days na lang na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ay planado o talagang nagkataon dahil galit sila sa ginawa ni Aimee o nagustuhan nilang ginawa ni Aimee, tama na yung 2 araw dahil nasira na naman ang Pangulo. Ang hindi po maiwasan ng Iglesia ni Cristo, naging bahagi sila ng pagsira sa pagkatao ng ating mahal na Pangulo. Kahit sabihin pa nilang hindi namin ito alam, malabong hindi alam. Sabihin pa nila na inadvisean nila si Aimee na stick to the topics lang tayo. Focus lang tayo sa appropriations.
Paano hindi na po appropriation ang diniscuss ni Amy, kundi yung talagang pagiging adik di umano ng Pangulo at pagiging bangag. At hindi lang ng Pangulo, pati yung First Lady, sinira din ni Amy. Plus, yung kanyang pamangkin na malaki ang respeto sa katauhan po ni Congressman Sandro Marcos. Kaya yung mga development na ito, na kung saan, parang may isang membro ng Iglesia ni Cristo, particularly pangalanan na natin, itong si Marcoleta, baka one of these days, hindi na yan senador ng Republika ng Pilipinas. Yun ang ating pagkaka-analyze. Baka nga po siguro, matauhan ng Iglesia ni Cristo na naging bahagi sila ng iskandalo ng warla, pagwala, no, ni Amy Baba, no, na kung saan binabato niya na ngayon si Congressman Sandro Marcos. Nung sinagot siya, abay sumagot ulit, no, kasi sanay ito sa iskandalo siguro na senadora So yan mga kamunting tinig. Pagkatapos may tatlo, yung si Sabala, sino pa ba yung iba dyan, no? Kayo magbasa kayo dyan ng post ni Pebbles. Kasi yung post ni Pebbles, meron din kami mga information na mga natatanggap. Kaya sabi ko nga, ang kakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos, marireveal talaga kung ano po yung kanilang intensyon. Para ba talaga sila sa bayan o para sirain ang pagkatao ng Pangulo? So nagpagamit ang iglesia kay Amy, ginamit din ng iglesia si Amy. Yun ang dalawang tanong. So depende na po sa mga taong bayan yan kung ano ang kanilang assessment. Pero na-post doon ni Pebbles Talaquera yung tungkol po sa intelligence report or na kung saan ay galit si Ka Eduardo Manalo. At ito pa, parang may plano pala talagang tanggalin din bilang Pangulong Pangkalahatan si Ka Eduardo Manalo. Dahil taliwas, nagkaroon po sila ng tinatawag na taliwas ang kanilang pananaw. Kasi si Sabala, nakalimutan ko yung ibang pangalan, no? Hindi ko lang alam, nakalimutan ko kung sino yung mga pangalan yan. No, si Sabala, wait lang tingnan natin dito. Kasi may tatlong ministro nagsalita, no? Yan po si Sabala, si Bien, no? Si Bien, si Sabala. Tapos may plano pala talaga na patatalsikin itong si Ka Eduardo Manalo, no? Kasi sabi dito sa post, Doc, galit na galit ang Ka Eduardo Manalo. Yan, galit na galit. Pagkatapos, dito sa post na to, nakalagay din na mismong si Ka Eduardo Manalo daw po ang nagpatigil ng kanilang rally matapos ang pagwarla ni Amy. Yan. Tapos, mayroong balita na ititiwalag si Bien at saka yung si Sabala nga, no? Tapos at maaring ka-RD dahil sa speech nila at planong pag-out sa Ka Eduardo. Aragoy. Grabe ito. Hindi lang pala si Pangulong Bongbong Marcos ang gusto nilang tanggalin, pati pala si Ka Eduardo Manalo may balak na i-oust din nila. Grabe. And then, grabe mga revelation, no? Si Edwel nga Sabala, makita po sa video na kung saan ay kinamayan po si Amy 2 beses. Pagbaba ni Amy after ng kanyang pananalita, kinamayan. Tapos, majority daw ng sanggunian ng senior INC leaders nagpapalakpak pa, nag-cheer pa kay Amy, no? Tapos, yung mga galaw na yan ay nagpapakita ng tinatawag na political behavior, na which is hindi naman custom sa Iglesia ni Cristo maliban sa black voting. So kung ano man, sabi ko nga sa inyo, magkakaroon talaga ng pagbagsak ng Iglesia ni Cristo. Lumalabas na ngayon, no?
lumalabas na hindi lang pala si Pangulong Bongbong Marcos ang pinagplanuhan. Kung baga may plano din na i-oust itong si Ka Eduardo Manalo. Tsaka si Ka Eduardo Manalo ang nagpatigil ng kanilang rally. Kasi ganito po yun ha. Sino ba sa mataas na opisyal ng INC ang makakagawa na ipatigil mo yung activity na talagang nakahanda na, nakalatag na, 3 days. Kung walang basbas ng Pangulong Pangkalahatan, ititigil kaya yun? So ganon. So malinaw na nagkakaroon na din po ng lamat ang relasyon ng mga leader ng Iglesia ni Cristo dahil po dito sa speech ni Amy. Tapos, si Katunying sinabi na bago po pumanhik sa entablado, abay, talagang sinabihan na stick lang po talaga sa topic tungkol sa appropriation, sa corruption. Kasi unang-una, hindi po nananawagan di umano ang INC na pababain ng Pangulo. Ayaw nila ng destabilization. Pero bakit ang speech ni Amy nakalusot? Pag-uudyok na to sa taong bayan na magalit sa Pangulo. Delikado na ito. Okay? So, ibig sabihin, nagsisilabasan na ngayon ng conflict. That's what I am talking before, na kapag kinalaban nyo ang Pangulong Bongbong Marcos, ang simbahan ninyo, magigiba po yan. Pasensya na sa mga kaibigan po natin, ng mga membro ng Iglesia ni Cristo, pero ayun po ang mga nangyayari. Si Marcoleta, abangan ninyo, baka magising na lang tayo, hindi na po siya senador. Right? Kasi nga, pinatawag na naman siya ng Commission on Election to explain regarding po sa kanyang gasto noong last elections. Okay? So, ano't ano pa man, antabayanan nyo ang mga balita, okay, nakaka-excite ito. Because you cannot put a good man down. Kahit anumang plano ninyo, laban kay Pangulo, hindi kayo mananalo. Magigiba kayo ng hindi po ninyo inaasahan.